Nenek, boleh saja berpisah rumah, tapi Anda tidak bisa membawa semua uangnya pergi. Tuan Kesil masih menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Kuma anak haram, mati sudah mati, minggir. Anak haram. Ibu, jangan lupa, dulu saat kakak sulung masih hidup dan tidak bisa punya anak, Andalah yang menyuruh. Kau meminjam Benny untuk melahirkan Tuan Kesil. Sekarang kenapa bisa bilang tak peduli lagi? Berisik sekali. Ini di mana? Bukankah aku sedang menjalani tribulasi? Tali karmamu belum putus. Masih harus menjalani satu kehidupan di dunia fana. Jadi aku gagal menjalani tribulasi, lalu bereinkarnasi jadi anak manusia. Kata surga, tali karmaku belum putus. Apa jangan-jangan kali ini aku harus jadi putri keluarga ini? Lalu kenapa? Kalau mau salahkan saja perutmu yang tidak berguna, sampai melahirkan anak perempuan yang bikin rugi. Sekarang si anak haram itu kepalanya terbentur sendiri. Entah perlu berapa banyak uang untuk menyembuhkannya. Keluarga kita tak mau jadi korban. Ibu, ayo pergi. Pergi. Tidak mau, aku tidak peduli. Kecuali aku mati hari ini. Tak seorang pun boleh keluar dari pintu ini. Menantu sulung, kalau kau terus bikin onar, aku akan serius. Ibu, berikan saja uangnya padaku. Menantu kedua, matamu buta ya? Kenapa kau memukulku? Aduh, bukan aku. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Kau masih berani memukul? Aduh, ibu, benar-benar bukan aku. Tuan Kesil, kau sudah sadar. Kepalamu masih sakit tidak? Ada yang tidak nyaman di tubuhmu. Ibu, anak haram kecil ini ternyata sadar juga. Baguslah kalau sadar, jadi tak perlu lagi keluar uang untuk mengobatinya. Cepat pergi, pergi. Jangan menempel lagi. Tunggu, Biu. Tuan Kesil baru sadar, tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak minta semua uang itu untukku, tapi kumohon, sisakan sedikit uang untuk membeli sesuatu yang bagus agar tubuhnya pulih, boleh ya? Anak pembawa sial, makan apapun sudah bagus. Menurutku, pakai panci ini saja, buat bubur tepung untuk mengganjal perutnya sudah cukup. KPI. Apa itu bubur tepung? Bubur tepung itu tepung dicampur air. Begitu saja tidak tahu? Dasar bodoh. Kalau begitu aku tak mau makan, aku mau makan daging. Makan daging? Ibu sekarang di mana-mana sedang kena bencana. Sudah bagus ada makanan. HMPH, si anak haram ini ternyata masih mau makan daging. Makan daging itu sulit. Tentu saja. Tidak mungkin. Apa mataku berhalusinasi? Ibu, aku baru saja seperti melihat 2 ayam hutan jatuh. Menurutku, kau sudah gila karena ngidam daging. Tubuh ini terlalu lemah, jadi kekuatanku terbatas. Uang sepeser pun tidak ada, tapi di rumah masih ada beberapa telur. Nanti aku suruh menantu kedua mengantarkannya padamu. Mulai sekarang, kita jalan sendiri-sendiri. Jangan datang lagi mengganggu kami. Pergi. Ibu. Tuan Kesil ingin makan daging. Tidak apa-apa. Besok ibu akan pergi ke Gunung Belakang untuk lihat apakah bisa menangkap hewan buruan. Ibu, tunggu aku. Tuan Kesil, kenapa kamu datang? Setelah istirahat semalam, kekuatanku akhirnya pulih sedikit. Kali ini aku pasti harus makan daging. Ibu, aku ingin ikut berburu denganmu. Baik, tapi tetap dekat denganku. Gunung ini besar, jangan sampai tersesat. Ya. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tuan. Cepat lihat ke sana, ada orang atau tidak. Atlas Bill. Kuningan tulong. Napapalibutan ng masamang enerhiya, talagang senyalis ng tuluyang kapahamakan. Akala ko wala nang ganito, may gumagamit pa rin pala ito ng kasuklang-suklang na paraan para manakit ng tao. Umalis ka. Saan galing to? Umalis ka na, Diane.
Sinusubukan ko siyang iligtas. Ang lolo na to ay sinapian na ng masamang enerhiya. Kung di ko siya mapainom agad ng heart protecting pill, atakihin siya sa puso at mamamatay. Anong masamang enerhiya? Huwag kang magkalat ng kalokohan dyan. Umalis ka na agad. Pasensya na, kami po yung mga taga rito lang sa nayon, wala kaming masamang balak. Aalis na po kami agad. It was lang pa-BAKO. Panjanoon. Tuan-tuan, huwag kang basta-basta makikipag-usap sa mga estranghero tulad kanina. Delikado yon, alam mo ba? Opo. Nay, gusto kong kumain ng isda. 3 taon na ang tagutom, ubos na ang mga isda sa ilog matagal na. Nay, tingnan nyo, may isda. Namamalit mata ba ako? Ang isdang to, usap ang umahon sa pampang. Bilisan mong pulutin ang mga isda, kung hindi may makakapulot na iba. Kain na tayo. Swerte natin ngayon. Napakaraming isda, hindi natin maubos. Pwede pa nating ibenta. Ay, may pugad pa ng kuneho sa kabila. Mamaya puntahan natin, baka ngayon may isda na, may karne pa. Tara na. Ay, Shoot. may mga kuneho. Ang mga kunehong to, kusap ang lumapit sa atin. Ang bango. Halika, kain ka. Masarap ba? Masarap. Kumain ka pa. Si nanay, kakain din ng konti. Ete, kumakain na kayo. Bakit puro karn ng kuneho at isda pa to? Ang bango nga. Ay, may natira pang isda. Ang nanay, gusto raw kumain ng karne. Sakto, may dadalhin akong ilang isda pawi para yalay sa matanda. Hahaha, ay. Wifen, hiwalay na ang pamilya natin. Kung gusto mong kumain ng karne, ikaw na lang ang umakyat ng bundok at manghuli. Wala akong libreng karne na ipapakain sa'yo. Ate, sobra naman ang sinabi Montag. Kahit hiwalay na ang pamilya, sa huli, pamilya pa rin tayo. May karne, dapat lang magbahagi, di ba? Magbahagi. CJ, ipahati mo sa nanay ang pera niya sa akin at hahatiin ko sa'yo ang mga isda. Kung hindi mo ibibigay, edi huwag. Ayoko rin yan. Sino bang nakakaalam kung malinis ang pinanggalingan yan? Baka ninakaw mo lang yan kung saan. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Walang besan? EDI ipaliwanag Montag nga. Lahat sila, umakyat sa bundok ng walang dala at bumalik ng wala ring nakuha. Bakit ikaw may nahuli pang isda at kuneho? Wala ka nang masagot, ano? Sabi ko na nga ba, gulto ka. Oy, halika kayo at tingnan nyo. Ay naku, ang manugang kong babae, madungis ang kamay, nagnanakaw. Ang bibig ng masamang babae, maalat, malas yan habang buhay. Ikaf, ha? Ikaw na maliit na halimaw, sinong sinasabihan mong maalat ang bibig? Anong ginagawa Montag? Pasensya na. Sorry. Umalis ka. Aash. Nay, nilagyan ko lang ng malas na anting-anting ang bulsa ng masamang babae. Mamalasin siya buong araw ngayon. Malas na anting-anting. Manji mo ang sabahan yan. Ang sakit-sakit. Ayaw ka nang kaming. Sobra na talaga si Suvanin. Nakahuli siyang isda pero hindi pa niya inaalay sa akin na biyan ng babae. May dalawa pang malaking kuneho si nanay. Ang laki at ang taba, kanya-kanya lang si ate ng lahat. Minsan lang namatay ang panganay, nagwala na agad ang manugang na to. Kailangan makahanap ng pagkakataon para matuto siyang leksyon. Inay, bakit pa hahanapan ng pagkakataon? Yung katabing baryo na si Wang Butcher, namatay ang asawa niya kamakailan. Ngayon gusto niya ng bata at magandang pangalawang asawa, at may 500 pisong panimula raw. Sakto, ipakasal na natin si ate sa kanya. 500 piso. 20 lang ang kita ni Bunso sa pabrika kada buwan. Halos ilang taon na niyang sweldo yon. Kapag nakuha natin ang pera, hindi ba't makakakain na tayo ng karne araw-araw?
Ang problema, paano papayag si Manugang na magpakasal doon? Kung hindi siya papayag, wala rin tayong magagawa. May paraan ako. Anong tunog yon? Itay, ayos ka lang ba? Jinyan, sakto ang dating mo. Nakita ko ngayon ang isang munting diyosa. Doktor, nauntog ba ang ulo ng tatay ko? Hoy, bata ka, paano ka magsalita? Seryoso akong nagsasabi sa iyo. Inatake sa puso si Itay ngayon at nailigtas ng isang dalagita. Hindi ko alam kung anong gamot ang pinainom niya sa akin, pero biglang nawala ang 10 taon kong sakit sa puso. Totoo ba yun? Tunay ngang gumaling na ang kalagayan ng matanda ngayon. Narinig mo na? Ngayon din pumunta ka sa King Shui Town at hanapin mo ang munting diyosa na yon. Magdala ka ng handog at personal na magpasalama. King Shui Town. Di ba napunta ka na roon dati? At saka, ang paghahanap ng batang babae, para sa iyo, hindi dapat mahira. Hindi ako pupunta. Sa lugar na yon, ayoko nang bumalik pa roon. Hindi ako pupunta sa lugar na yon. Ayoko nang bumalik pa roon. Kaunting pabor lang, hindi mo ka magawa para sa akin. Gusto mo ba akong mapatay sa galit? Itay, anong nangyari sa iyo, doktor? Anong nangyari sa tatay ko? Masama to, may panganib na bumalik ang atake sa puso ng matanda. Kung lalaban pa tayo sa gusto ng matanda, baka mapahamak ang buhay niya. Ano? Itay, huwag na kayong magalit. Pupunta ako, di ba pwede? Hahaha, ete, buksan mo na ang pinto. Masama to, may nangyari. Ate, buksan Montag. Malaking problema, tu. 8, buksan mo. Liu Kuifen, maaga pa. Bakit ako makatok sa pinto ng bahay ko? Ete, bilis, puntahan mo si Bonso sa bahay ko. Naipit ng makina ang kamay niya sa pabrika. Parang mamamatay na siya. Ano? Kahit na hindi kami masyadong mabuti sa iyo ni Inay noong araw, nirerespeto ka pa rin ni Bonso. Ngayon halos mamatay na siya at gusto ka lang makita sa huling pagkakataon. Kaya bilisan mo na, wala nang oras. Ano ba talaga to? Sobrang ayos naman, bakit naipit si Bunso ng makina? Hindi ko rin alam, tingnan na lang natin agad. Hahaha. Naku, naloko tayo. Buksan mo ang pinto, bilis. Ikaw asay suwanin, maganda ka na talaga. Hindi AKO na loco and I loot Zuefen. Sino ka ba? Mukhang hindi mo pa alam. Ibinenta ka na sa akin ng nanay mo at ni Liu Keifen. Nagbigay ako sa kanila ng 500 piso. Halika na, babi. Bitivan Montag ako. Inay, Hipag, alam kong nariyan kayo sa labas. Pakawalan ninyo ako. Inay, nabisuhan na ba ang kapitan ng nayon? Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal, darating ang kapitan na yun kasama ang mga tao para hulihin kayo sa akto. Pagdating noon, hindi na maitatago ang tungkol kay Suanyin at kay Wang Butcher. Ayaw man niya o hindi, kailangan niyang magpakasal. Manager Shen, nalaman ko na ang batang babae na nakilala ng tatay mo noon ay maaaring si Tuan Tuan. Kasi noong araw na yon, sila lang ang nanay niya ang dumaan dito. Kailan? Hoy, Ternet. Hindi ko akalaing gagawin niya to. Talagang walang hiya. Oo, taka na. Talagang sobrang walang hiya. Hello, gusto ko sana magtanong, alam niyo ba kung nasaan ang bahay ni Tuan Tuan? Hindi ba anak si Yaniswa niya? Sakto, pupunta rin kami sa bahay nila para hulihin sila sakto. Ulihin sakto. Jia. Si Suwanin, talagang sobrang tapang. Kakamatay lang ang panganay ng pamilyang Wang. Lumabas na agad siya para mangaliwa. Wala man lang niya. Talagang may ganitong tao sa baryo natin. Nakakahiya sa akin. Lahat. Si Ginoo Shen ito. Ang babaeng mahilig sa lalaki palipat-lipat, ano bang mabuting anak ang maituturo niya? Sinasabi ko lang na niloko ang papa ko. Nay, ang weird, nasaan si nanay?
Hindi maganda, nasa panganib si nanay. Tulungan mo ako. Nangahas kang kagatin ako, huwag kang maging walang modo, malaking palad mo pa nga na mapagsilbihan. Keo, Bitawan mo ako. sumigaw ka, sige pa, lakasan mo pa, kahit punitin mo lalamunan mo, wala pa rin darating para iligta. Saka, Bitawan mo ako. Kapitan, ay, naku, Kapitan, dumating na rin kayo sa wakas. Ang hipag ko at siwang nakatay ng baboy. Mula sa katabing na yon ay nagsasama sa kubol. Ano? Ay naku, ang puti niya. Miss na miss ko si Wanyin. Ang puti mo, ay naku. Kawawa naman ang panahon ngayon. Kung palalampasin ko ang ganitong immoral na gawi, pati hangin ng yun natin masasama ang impluensya. Umatras ka. Tara, tingnan natin. anong ginagawa mo? Hindi maganda, wala ng oras. Kailangan gamitin ang pamamaraang iyon. Kian kun wujay, wansanggi. Zuan issue, simulan. Si Suwanyin, talagang wala kang hiya. Suwanyin, tingin ko hindi ka na makakaahon dito. Kapitan, hindi si Suwanyin ang nakahiga sa kama. Ano ang ginangyari? Anong mangyayari? Hindi mo pa nakita. Paano ka naging ikaw? Dahil nilawan, 6 na po na ang edad mo. paano mo nagawa ang napakawalang hiyang bagay na ito? Kapitan, hindi po ganoon. Hindi ko alam ang nangyari kasi simula ko lang pumunta sa kubeta ay naku. Narito ang magsing irog, akala mo ba bulag kaming lahat? Ginawa mo to, hindi ka ba nahihiya sa ilalim ng lupa na silawang? Hindi AKO. Pwey, Kapitan, siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Ang halatang nagnakaw ng tawid bahay kanina ay si Suwanyin. Tingnan mo, pati ang pang-ayos niyang suot sa pulso ay narito pa. Talagang sakay Suwanyin ang tali na ito. Tama, araw-araw ko siyang nakikitang shoot niya. Hindi ni. Ayun nali. Ibig bang sabihin si Suwanyin ang nagnakaw ng kasintahan? Tama, si Suwanyin talaga ang karelasyon ko. Ang babaeng iyon kinuha ang 500 yuan ko, pero nang makuha niya ang pera hindi niya ginawa ang usapan, at ipinadala pa ang nanay niya sa kama ko. Kailangan ninyong bigyan ako ng paliwanag ngayon din. Kung hindi tatawag ako sa pulis at ipakukulong. Ko kayong lahat, sasabihin kong niloko ng nayon ninyo sa Peach Blossom Village ang dote. Kapitan, anong gagawin natin? sige na, hanapin muna natin si Suwanyin. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Manyakis. Nay. Tuan-tuan, bakit ka nandito? Pagbangon ko, hindi ko nakita si nanay, kaya lumabas ako para hanapin siya. Ikaw si Tuan-Tuan. Kaya pala siya ang maliit kong tagapagligtas na binabanggit ni Papa. Tingnan mo pa ang babaeng ito. Hindi ba siya yung gustong dakpin ng mga taga na yon? Yun gusot-gusot ang damit niya, malamang kagagaling lang niya sa kama ng ibang lalaki. Ang weird, bakit may ugnayang dugo ako sa lalaking ito? Gwapong uncle, ikaw ba ang tatay ko? Gwapong uncle, ikaw ba ang tatay ko? Anong sinasabi mo? Paano ka basta-basta magkaangkin ng tatay? Hindi ako nagkamali, siya ang tatay ko. Itong bata sumisigaw ng tatay sa kahit sino makita, mukhang madalas gamitin ng babaeng ito ang na para makakit ng ibang lalaki. Punong baryo, narito si Suwanyin. Suwanyin, Bakit hindi mo pa ibinabalik ang 500 yuan na nakuha mo kay Butcherwang? 500 yuan? Anong 500 yuan? Huwag ka nang magpanggap. Niloko mo si Butcher Wang ng 500 yuan na bride price. Gusto na yan. Iyang magsumbong sa pulis. Suwanyin, kung pera lang pala ang gusto mo, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi naman kailangang isubo sa kama ko ang nanay mo. Hindi ba tinaapi mo ang mabubuting tao? Paano pa mahaharap ng nanay mo ang mundo? Kasalanan ko sa nakaraan, pinakasal ko ang panganay kong anak sa'yo. Pag napunta na ako sa ilalim ng lupa, anong mukha pa ang ihaharap ko kay Old Wang namin? AKO. Ay naku, buti na lang at nagapan. Hindi tuloy naging malaking kapahamakan. Itong manugang mo talaga. Sobrang kapal na mukha. Ninanakawan na nga ng pera, sinisira pa ang kalinisan ng sariling biyenan. Napakasama. Itong dalawang masasama na naman, gusto akong apiin ang nanay ko. Hindi kinuha ng nanay ko ang pera. Silang dalawa ang kumuha at gusto pa nilang saktan ang nanay ko. Ikaw na maliit na halimaw, anong pinagsasasabi mo? Malinaw na ang nanay mo ang
Lumabas ang truth charm. Ako ang kumuha ng pera. Ako ang kumuha ng pera. Anong nangyayari? Bakit ko nasabi ang totoo? Liu Kuifen, sa wakas umamin ka na. Dahil sa 500 yuan ni Butcher Wang, nagsabuatan kayo ng nanay mo para pagplanuhan ako at Neil. O kunyo akong pumunta sa bahay ninyo para mapilit akong mapagsamahan siya sa kama. Kung hindi ka naniniwala, punong baryo, pwede mong halugugin ang bahay niya. Siguradong nasa kanya pa ang pera. Lutsuafen, ano ba talaga to? Magsabi ka nga ng totoo ngayon din. Punong baryo, wala to kinalaman sa akin. Hindi ko rin alam na saan ang pera. Nasa manggas ang pera. Punong baryo, tingnan mo ang perang to. Ikaw talaga, Liu Kuifeng, matik mo na ka kumaluko. At ikaw pa. Bilang biyenan ni Wanyin, nakipagsabuatan ka pa sa pangalawang manugang mo para gawin ang ganitong kay. Azuklam-suklam na bagay. Matanda ka na, wala ka na bang kayo. Punong baryo ako. Punong baryong lolo, hindi lang yan. Noong naghatsian ng pamilya kamakailan, kinuha nila lahat ng pera at lupa sa bahay. Ngayon, nipagkain kami ng nanay ko hindi na makakain. May ganito pa pala. Ikaw na maliit na halimaw, anong pinagsasasabi mo? Anong hindi mabusog? Kahapon lang kumakain ka pa ng karne. Kinuha niyo lahat ng pera, saan pa siya kukuha ng pambili ng karne? Punong baryo, totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung totoo ang sinabi ni Tuan Tuan, sasabihin ko sa iyo, ang pera at lupa sa bahay niyo ay kailangang hatiin at ibigay sa mag-ina nila. Ano? Ano? Punong baryo. Bakit mo ibibigay kay Suwanyin ang pera at lupa sa bahay ko? Hindi ako pumapayag, AMEA. Gumawa kayo ng nakakahiya na ganyang bagay, tapos hindi pa kayo papayag. Sige, bukas magsusulat ako at ipapadala sa pabrika ng pangalawa mong anak. Nagpili sila ngayon ng outstanding employee. Kapag inilabas ko ang ginawa niyo, tingnan natin kung hindi siya maapektuhan. Ay naku, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Susunod kami sa sinabing punong baryo, pumapayag kami. Siege. Mamaya, sumama ka at maging saksi. Opo, punong baryo. Kaya pala sablay lang pala ang pagtambang na ito. Punong baryo ang pera ko. Gusto mo pa ng pera? Pumasok ka sa baryo namin para manggulo. Pambabastu, yan, alam mo ba? Halika, dalhin siya sa pulis. Hala, Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na dakpin ako. Sinasabi ko sa'yo, nagtatrabaho ang tito ko sa pamahalaan ng county. Sinabi niya sa akin na may dayuhang malaking investor na darating para magtayo ng base ng pagtatanim. Ang halamang gamot sa Kingshui Town. Maniwala man kayo o hindi, sa isang salita ko lang, mawawala sa inyo ang magandang proyektong to. Hindi mapipunta sa inyo ang pagkikitayon to SA Tawa Village. Ang tito ng lalaking Wang na to, parang talagang nagtatrabaho sa pamahalaan ng county. Baka totoo ang sinasabi niya. Punong baryo, kung ma-offend natin siya at mawalan tayo ng pagkakataong may tayo ang base, anong gaga? Winning? Matagal na tayong sinalanta ng sakuna at ilang taon nang hikahos ang aming baryo. Buti naman at marunong ka nang makaintindi. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting maging maayos na lang kayo. Ipakasal na lang si Suwanyin sa akin, at bigyan pa ako ng isang matabang anak na lalaki. Baka sakaling matuwa ako, hihilingin ko sa tito ko na ibigay sa baryo niyo ang pwesto para sa proye. Tang 2. Ikaw na Wang, sobra ka na. Keo Pawang Sobra? Tingnan mo sila isa-isa, parang mga lugmok, gusto pa nga nilang maging kami mo. Ikaw. Waning, tayong dalawa. Paano ko hindi malaman? Nasa iyo palang desisyon kung magtatayo ng Basean Shen Group. Sino kabiyay? Ang pogi ni Dad. Dad, ayos na. Alam kayo na. Ikaw, Suwanyin, sabi ko ba't ayaw mo na sa akin? May nahanap ka palang poging lalaki, no? Tumahimik ka, poging lalaki. Ang tinutukoy mong pogi ay ang malaking mamumuhunan mula sa ibang bansa. Pasensya na pa, General Manager Shen. Nakili ay Niloloko MOBA Kami? Anong klaseng tao yan? Malabong pumunta sa liblib na lugar na to. Buksan mo ang bulag mong mata at tingnan mo. Siya ba talaga si Ginoong Shen? Patawad po, hindi ko kayo nakilala. Kung humihingi ka ng tawad, hindi ba dapat ipablotter na siya sa pulis? Nga, ipapulis at dalhin na. Sarge po, Kapitan ng... MR Shen, nagkamali ako. Tara na, Mr. Shen. Tara na, Mr. Shen, Mr. Shen. Salamat. Huwag kang magkamali ng intindi. Ayokong masira sa labas ang reputasyon ng kumpanya ko. Unahin na natin ang ipinagbili ng matanda. Opo. MS, Su, ito ay 200,000. Gantimpala ito sa pagligtas na anak mo sa aming matandang Ginoo. Ha? Nay, tama bang tingin ko? 200,000 yan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Hindi lang ikaw. Ako rin sa buong buhay ko, hindi pa nakakita niyan. Baka nagkamali kayo. Bata pa ang anak ko, paano niya maililigtas ang tao? MS, Su, kalooban ito ng matanda. Pakitanggap na lang po. Tama-tama ayo. Apo, kayo na ang nagligtas. Matalino na yan simula pa noon, laging may naliligtas.
Iligtas ni Tuan-Tuan ang tao para makaipon ng kabutihan. Kapag tumanggap siya ng pera, lalabag siya sa batas ng langit at mapaparusahan siya. Anong batas ng langit? Anong parusa? Ang dami ng pera, ayaw mo pa rin. Sir Calbier? Dahil ibinigay na yan kay Tuan-Tuan at ayaw niyang tanggapin, isauli na lang natin. Si Juanin, nababali ka na BA? 200,000 yan. Nga, ate. Sa dami ng perang yan, sapat na para mabuhay ang pamilya natin ng ilang buhay. Paano mo may babalik? Mr. Shaniro, Dahil hindi siya sakim at hindi naghahangad ng luho, bihira yon at kahangahangang ugali. Kung ayaw niya, hayaan na. Ay naku, anong kasalanan ba ang nagawa ko? Ang perang hawak na hawak ko na wala lang ng ganito. Ayoko na mabuhay. Aba, tama na. Ang iyak-iyak mo, pangit pakinggan. Kung magpapatuloy ka pa, palalayasin kita sa nayon. Kanina, binanggit ni Xiao Wang ang tungkol sa bese ng pagtatanim ng halamang gamot. Talagang may balak ang Shen Group na magtayo ng base. Pwede bang isaalang-alang ninyo ang nayon namin? Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas nang mapunta ako rito. Mahirap ang lupa rito, hindi masyadong angkop sa pagtatanim ng halamang gamot. Kakaiba, sabi ni Dad na hindi raw bagay sa nayon natin ang pagtatanim ng halamang gamot, pero sa od ng bundok ang daming ligaw na gastrodia. Sabi mo, maraming gastrodia sa likod ng bundok. Doon sa timog kanlurang bahagi ng likod ng bundok. Tuan-Tuan, huwag kang magsalita nang wala sa lugar. Wala naman tayong makitang gastrodia. Hindi ako nagbibiro. Talagang may gastrodia sa likod ng bundok. Kung hindi kayo naniniwala, hayaan niyong pumunta si Lolo Kapitan kasama ang ilang tao para hukayin. At malalaman niyo. Kapitan, wag mong pakinggan itong walang kwentang bunganga. Ang gastrodia ay bihirang halamang gamot, malaki ang kita niyan. Kailan ba nagkaroon ang nayon natin ng ganitong bihirang bagay? Tama. Kung talagang may gastrodia, matagal na yung nahukay ng mag-ina nila. Bakit pa sila magiging mabait para sabihin sa atin? Aba, tama na. Totoo man o hindi, ito na ang nag-isang pagkakataon ng nayon natin. Nga pala, Shen, kung may oras ka, sumama ka sa amin sa likod ng bundok para tingnan. Wala rin kaming alam sa gastrodia na yan. Pakizuri na lang. Daddy, pakiusap, maniwala ka kay Tuan-Tuan. Talagang may gastrodia sa likod ng bundok, Daddy. Bakit mo tinatawag na tatay si Genji? Shen? Nagkakantiyawan lang siya. Sige, sasama ko sa iyo sandali eh. Ayos, mabuti naman. Kapitan ng baryo, binaliktad na namin lahat ng lupa. Pero wala naman kaming nakita na Tianma. Enaku. Oh, sabi ko na nga ba, Kapitan, paano magkakaroon ng Tianma sa bundok na to? Kasalanan lahat to ng batang walang kwenta na yan sa pagsasalita ng kung ano-ano, napagod lang tul. Oy, ang lahat ng wala sa palad. Kung ganun, sabihin mo nga, paano kung nakahukay nga tayo ng Tianma? Paano kung nakahukay nga ng Tianma? Sinasabi ko sa'yo, kung may Tianma rito, tatayo akong baliktad at kakain ako ng tay. Tianma. Kapitan Zhang, tingnan mo, nakahukay ako ng Tianma. Ginoong Shen, tingnan mo. Yan mga. Tianma. Tia, sabi mo kanina tatayo kang baligtad at kakain ka ng tae. Tutuparin mo ba ang sinabi mo? Hahaha, biro lang yon ng tiyahin mo sa'yo. Dahil may nahukay na Tianma rito, ibig sabihin mali ang naging hula ko noon. Uwi ako para magpagawa ng dokumento at kapag naaprubahan na ng gobyerno, saka natin asikasuhin. Pagpapatayo ng base. Napakabuti naman yan. Maraming salamat po, Ginoong Shen. Ayos, napakabuti. Napaka-beauty. Ang Tianma ay nahanap ng anak mo. Dahil ayaw mo ng gantimpala, bilang kabayaran, ikaw na ang magiging tagapamahala ng basing ito. 50 kada buwan. Tatanggapin mo ba? Pero wala akong gaanong karanasan sa pamamahala. Ay, Ginoong Shen, ako, gusto kong maging tagapamahala ng base. Nag-alaga na ako ng baboy para sa baryo, at mahusay akong mag-alaga. Ma, kung hindi mo yan kukunin, aagawin lang ng masamang babae ang kapakinabangan. Susubukan ko. Ziga. Salamat, Genji, Shen. Ang mga taga-baryo namin ay bumubuo ang pakikipagtulungan. Hintayin mo ang balita ko. Sige, dahan-dahan lang. Mag-ingat sa pagmamaneho. Siya mismo ang tatay ko. Bakit sinasabi niyang hindi niya ako at si nanay kilala? Hindi pwede, kailangan kong alamin. Ma, ihim muna ako doon sa kabila. Sige, bilisan mo. Ihintayin ka ni nanay dito. Pasensya na po, Genji. Nabanggang pa mo, kukunin ko ang sasakyan. Sige, salamat po, Ginoong. Hello, ikaw ba ang nobya ni Ginoong Shen, ang tatay ko? Ang batang to, siya yung kanina pa kumakapit kay Ginoong Shen at tinatawag siyang tatay. Ngayon, naglakas loob pa siyang lumapit para usisain ang pribadong buhay ni Ginoong Shen. Malamang inutusan siya na nanay niya.
Marami na akong nakitang mga babaeng gustong umangat gamit ang mga anak. Ako ang nobya ni Ginoong Shen. Ilang taon na kaming magkasama at malapit na kaming ikasal. Kaya bumalik ka at sabihin mo sa nanay mo na huwag na maghabol kay Ginoong Shen. Hindi siya bagay. Easy, si tatay pala ay isang halatang babaero at walang pakundangan sa luma. Ayoko na siyang kilalanin. Naintindihan ko. Bakit ka sumunod dito? Babaerong basura. Ano bang nangyari? Kanina lang ay maayos naman, di ba? Ma. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Hindi ka masaya? Ma, huwag na tayong maghanap pa ng tatay. Ituring na nating patay na siya. Pero patay na talaga ang tatay mo. Tita Wang, Eh, pa, sir? nakalimutan mo ba painitin ang tubig? Bakit puro malamig na tubig ang inilagay mo? Akala ko malinaw sa isip ko na mainit na tubig ang inilagay ko. Out Wang, ikaw na lang ang pumasok. Sir. Mr. Shen, ayos lang kabiyak. Ayos lang, nadulas lang ako. Kumusta na yung sa herbal basin ng Peach Blossom Village? Ito ang dokumentong inaprubahan ng gobyerno at inaasahang magsisimula na bukas. Lord, i-follow up mo ang proyektong ito. Kung may problema, kontakin mo lang ako. Opo, Mr. Shen. Sandali, noong araw na yon sa may pasukan ng Peach Blossom Village, ano ang sinabi mo sa batang Bob? Ina si Tuan-Tuan? Bakit parang hindi maganda ang lagay niya? Noong araw na yon, may hindi magandang nangyari. Napagkamalan ako ng bata na girlfriend ninyo at binalaan pa akong lumayo raw ako sa inyo. Ganun ba? Ang ina ng bata ay isang biyuda. Siguro nakita niya ang katayuan niyo, Emar. Shen, at gusto kayong gawing bagong asawa niya. Alam ko na. Lumabas ka na. Hey, Mr. Shen. Ayos lang biak kayo, Mr. Shen? Mr. Shen, doktor, tawagin ng doktor. Mr. Shen, Kailan ng kain, lagi na lang kain. Ang panganay na manugang na ito, may 50 yuan pang ang kita kada buwan, tingnan mo nga kung an. Morong ka, beke ganyan ka kawalang sobay? inay, hindi ka ukin naman kasalanan. Sino ba namang mag-akala na basta lang magsalita ang maliit na halimaw na yon at talagang may uhukay na dyan sa likod bundok? Hindi pwedeng sisuwanin lang ang sasalong lahat ng magagandang bagay. Pero nasa kanya na ngayon ang trabaho, ano pa bang magagawa natin? Bobo ka, B.A.? Hindi ba siya yung tagapamahala ng herbal base? Kapag nagkaproblema ang mga halamang singaw, kaya pa ba niyang manatili roon? Taman ka. Buti na lang, inay, may naisip ka. Tuan-tuan, pupunta lang si nanay sa bundok para magtrabaho. Magpakabait ka lang sa bahay at bantayan mo ang bahay, ha? Si J.A. Bakit may lumitaw na masamang enerhiya kay nanay? Sandali. Ano yon? Bilisan, bilisan. Nasusunog ang herbal base. May napakaraming tao roon, bilis, iligtas sila. Kailangan mong kumapit. Hindi mo pwedeng iwan ako. Kapit ka lang. Huwag kang pumunta, Nay. Masusunog ang base. Tuan-tuan, nanaginip ka lang siguro ng masama. Huwag kang mag-alala, babalik si nanay agad. Maraming mamamatay talaga. Parang wala nang magising si Tuan-tuan, araw-araw na may isda at karne sa bahay, at natulungan paan. Mga taga na yun na makita ang tiyan ma. Kaya ba talagang may alam si Tuan-tuan? Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Pupunta agad si nanay para hanapin ang namamahala sa base. Sabi mo, masusunog ang bundok. May ebidensya ka ba? Sa ngayon, wala pa, pero ako. Wala kang ebidensya, pero gusto mo akong papahingahin? Suwanin, hindi ba't sobra kang mataas ang tingin sa sarili mo? Hindi po, Miss Lee. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng lahat. Kapag may sunog, lahat ng manggagawa ay mamamatay. Kapag nagkasunog, kapos dahil lang sa hinala mo gusto mo kaming mapatigil ng trabaho. Suwanin, alam mo ba kung magkano ang nalulugi namin sa isang araw? May kwota kami at kung hindi namin matapos sa oras, sino ang mananagot? Umalis ka na, huwag mong gambalain ang trabaho ko. Miss Lee, kung pumayag kang magpatigil ng trabaho sa loob ng isang araw, ako ang sasagot sa lahat ng lugi. Ikaw ang sasagot. Suwanin, Pinapamino Kalang and I Mr. Shen bilang tagapamahala, pero inisip mo na talaga na ang laki ng papel mo. Hindi nga, tingnan mo nga kung ilang sentimo lang ang laman ng bulsa mo, ha? Lumayas ka. Ete, pinalayas na pala kayo? Anong ipinagmamalaki mo? Mamaya tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. TS ka.
Mukhang nailipat na halos lahat ng halamang gamot. Kane Nateo. Pero okay lang ba na walang nagbabantay? Ay, ano ba yan? Mga tao naman yan sa baryo natin. Tara na, tara na. Hindi maganda, Assistant Lee. Anong nangyari? Nasunog ang bodega ng mga gamot at nasakop ang daan pababa ng bundok, kaya natrap sa base ang lahat. Ang taga-baryo sa bundok. Oh no. Kasamang Lee, nasunog ang base sa bundok. Bilisan ninyong ayusin ang pagligtas ng mga tao. Nakahanap na ako ng bombero, pero Pero ano ba? Huli nang dumating ang bombero. Sobra ang apoy sa bundok. Mukhang wala ng oras para ay. Ligtas ang mga tao. anong gagawin natin? Nasa bundok pa ang bunso naming anak. Hindi pwede. Kailangan ko siyang ilik. As Tia Lee, anong silbi ng pagpunta mo ngayon? Ara ka lang magpapakamatay. Hindi lang si Lilaoer, karamihan sa mga tao sa nayon natin ay nasa bundok din. Kung di mapapatay eh. Ang apoy na to, ilan kaya ang masusunog ng buhay? sumpain man siya, sino ba ang nagpasimula ng apoy? Hindi ko siya patatawarin. Gusto ko lang sunugin ang bodega. Sino bang mag-aakalang pati bundok masusunog? Anong gagawin? Kaun gayon. Ay nako. Kapitan, alam ko kung sino ang nagsunog sa bundok, si Suwanyin. Maaga kong nakita siyang palihim na paikot-ikot sa tabi ng bodega. Liu Qifen, huwag kang magsinungaling. May ebidensya ka ba? Meron. Kapitan, kaninang umaga bigla akong nilapitan ni Suwanyin at sinabing masusunog ang bes. Kung hindi siya ang nagsimula ng apoy, paano niya nalaman ng maaga na masusunog ito? Si Suwanyin pala ang nagsunog. Tara, puntahan natin siya sa bahay at singilin siya. Tara. Saan siya pumunta? Ito ay, Suwanyin, nandito siya. Kapitan, ano to? Suwanyin, nasunog ang bundok, alam mo ba? Alam ko. Pinuntahan ko si Miss Lee para sabihing itigil ang trabaho, pero tumanggi siya. Tingnan mo, Kapitan. Matagal na niyang alam na masusunog ang bundok. Ang apoy, tiyak siya ang nagsimula. Hipag, bakit mo sinindihan ang bese? Alam mo ba kung dahil sa'yo ilang tao ang mamamatay sa bundok? Hindi ako ang nagsimula ng apoy, hindi ko rin alam kung sino. Hindi ikaw ang nagsimula, hindi mo alam kung sino. Bakit mo nalaman ng maaga na masusunog ang bese? Si Tuan-Tuan ang nagsabi sa akin. Sinabi niyang masusunog ang base, kaya ako pumunta kay Miss Lee. Tiyong. Hindi naman Diyos si Tuan-Tuan. Ano niya malalaman ng maaga na masusunog ang base? Tingin ko ikaw, ang nagsimula ng apoy. Nga, Hipag, sinindihan mo ang bundok at pinatay mo ang napakaraming tao. Napakalaki ng kasalanan. Mo, hoy, hindi natin siya dapat palampasin. Dakpin siya at isuko sa pulis. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Hindi ako ang nagsimula nito, Kapitan, maniwala kayo sa akin. Bakit dumilim ang langit? Captain, bakit ang ulan? Umuulan na. Ay naku, Talagang umulan na. Maliligtas na ang mga tao sa bundok. Ay naku. Sakto ang Julon. ONGA. 3 taon ng tagutom sa nayon natin, ilang ulit lang umulan, hindi akalain na sa pagkakataong. Ito, nang masunog ang bundok, sa oras ng panganib ay umulan pa. Nagpapaabot ang langit, nga. Kapitan, napatay na ang apoy. Nailigtas na ang lahat sa bundok. Mabuti. hoy, Kapitan, kahit ligtas ang mga tao, si Suwanyin ang nagsimula ng apoy. Hindi pwedeng basta na lang siya palusutin, dapat ipakulong siya. Hindi ako ang nagsimula ng apoy. Nang anggatwiran kapia, ano ba kayong lahat, nakatayo lang? Dakpin niyo siya at isuko sa pulis. Hoy, dakpin niyo siya. Wanyin, sa pagkakataong ito talagang nagkamali ka. Hindi na kita matutulungan. Sa kulangan, kanamina magmini-mini. Hindi. AM, sa wakas na alis din natin ang kakainis na babaeng yan. Kapitan, may sasabihin ako. Sabi na aming bunso, alam niya kung sino ang nagsimula ng apoy. Lilawer, alam mo ba kung sino ang nagsunog? Ha? Magsalita ka na. Noong oras na yon, bibili sana ako ng pagkain. Naalala kong nakalimutan kong isara ang pinto ng bodega. At pagbalik ko, nakita kong si Liu Kuai-fen Why palihim na lumalabas mula sa bodega? Ha? Noon, wala akong masyadong inisip, pero di nagtagal na sunog ang bodega. Hinala ko, si Liu Kuai-fen ang nagsunog. Lilawer, huwag kang magsinungaling. Si Suwanyin ang palihim na kumilos. Malamang nagkamali ka lang ng tingin. Malinaw na malinaw ang nakita ko. Ngayon, bukod sa oras ng pagkain, lagi akong nakabantay sa bese. Bukod kay Liu Kuai-fen, walang ibang kahina-hinalang taong lumapit sa bodega ko. Liu Qifen, paano mo ipaliliwanag ito? Pumunta ako sa bodega, pero ako bang nagsunog? Liu Qifen, sinasabi ko sa'yo, kung amin ka ngayon, pwede ka pang pagaanin ang parusa. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon at ipapaimbestiga sa kanila.
Kapag napatunayan ng pulis, talagang mapapahamak ka. Ha? Kapitan, gusto ko lang sanang sunugin ang mga halamang gamot. Hindi ko intensyong magsunog ng bundok, lalong hindi makasakit ng tao. Kapitan, ikaf. Ang dangsyan na yon ang tanging pag-asa ng ating nayon, paumunlad. Bakit mo sinunog? Ikaw. Halika, ikulong ninyo siya. Ha, Kapitan, alam kong nagkamali ako. Ete, pakiusap, tulungan mo akong magmakaawa. Ayokong makulong. Ang ginawa mong kasalanan, ikaw ang magdadala. Dana siya. Kapitan, ayokong makulong. Kapitan, malinaw na ang lahat ngayon. Pwede na ba akong umalis? Nawawala si Tuan-Tuan, kailangan ko siyang hanapin. Ano, nawawala si Tuan-Tuan? Kaiday. Tuan-Tuan, nasaan ka? Wanin, huwag kang mag-alala. Malit lang ang ngayon natin, hindi mawawala si Tuan-Tuan. Natagpuan na. Nakahiga siya sa tabi ng ilog. Nung nakita namin siya, nawala na siya ng malay. Juanin. Kapitan, Wanyin, ito si Dr. Liu ng ngayon natin. Pakiusap, hayaan mong silipin niya si Tuan-Tuan. Sige, Doktor, pakiusap. Kasamang Su, sa tingin ko walang problema ang katawan ng anak mo. Pero mula kahapon pa nawala ng malay ang anak ko hanggang ngayon. Wala siyang lagnat, wala rin siyang sugat, pero kahit tawagin ay hindi magising. Tungkol diyan, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mas mabuti sigurong pumunta kayo sa ospital sa syudad. Mas maganda ang pasilidad doon. Baka malaman nila kung anong sakit ng anak mo. Tama, Wanya. Tama si Dr. Liu. Mas mabuti sigurong dalhin mo si Tuan-Tuan sa syudad para magpatingin. Wala nang ibang paraan. General Manager Shen, pakiusap huwag ninyo akong sibakin. Hindi ako ang nagsunog. Ang mga taga-nayon na iyon ang may gawa. Wala itong kinalaman sa akin. Inimbestigahan ko na. Totoong hindi ikaw ang nagsunog pero hindi mo maaalis ang pananagutan sa pangyayaring ito. Ay ano ang ibig ninyong sabihin, General Manager Shen? Binalaan ka na ni Suwanyi na magkakakuhayan ng apoy pero hindi mo inimbestigahan ang posibilidad. Nang sunog at sa halip ay pinalayas mo ang mga tao. Malaking kapahamakan ang ginawa mo, bakit pa kita pananatilihin dito? May iba pa? Kung wala, lumabas ka na. General Manager Shen, Pekingan Ninyo AKO, General Manager Shen. Hakaharit SI Assistant. Hindi, huwag mo akong sibakin. Pakinggan mo ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako maulit sa ganitong pagkakamali. General Manager Shen, General Manager Shen, Yang ahas na SI Suwanin, bakit siya nandito? Hello, miss. Magtatanong lang sana ako, paano napunta sa ospital ang babaeng kakadating lang kanina? Ikaw ba si? Huwag kang magkamali na akala. Kaibigan niya ako, gusto ko lang kamustahin. Kaibigan ka niya. May sakit ang anak niya. Kasalanan na hamak na ina mong yon. Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabaho. Gayon, ipadarama ko sa kanya ang sakit ng nawawalang anak na babae. Ibenta siya ng napakalayo, huwag na siyang hayaang muling lumitaw sa Beijing. 放心，我卖出去的人绝对不会回来的。Nurse, have you seen my daughter? Wasn't your daughter in the ward? No, I just went to buy meal and she was gone. Did you see her? Tuan-Tuan, Kai, I'm sorry. Are you crazy? Yim Ashen, I beg you, help me find Tuan-Tuan. She's gone. I don't know who took her away. Tuan-Tuan is missing. Mr. Shin, there are a lot of traffickers in Jingshi.
Could this lady's daughter have been taken by one? Traffickers. Yes, if she's really been taken by traffickers, it's usually very hard to find her. Even if she is found, she's either mentally broken or missing hands and feet. Shut up, you talk too much. Misu. Uncle, who are you? This kid actually woke up. There are so many people here. What do we do? Little one, I'm your mom's good friend. Be good and listen. I'll take you to a fun place. But uncle, you've done too many bad things and are hunted with bad luck. You're going to have blood today. Little brat, don't talk nonsense. Tuan isn't talking nonsense. You'll first get hit in the head with a rock, then start bleeding from all 7 orifices. Bleeding from all 7 orifices? Keep talking nonsense, and I'll beat your brains out until they bleed. Ow, who hit me? See, uncle, I wasn't talking nonsense, right? You little brat, you cursed me. Just wait and see how I deal with you. Let's go. What happened? Why is he bleeding all of a sudden? My ears hurt, it hurts so much. Tuan isn't talking nonsense. You'll first get hit in the head with a rock, then start bleeding from all 7 orifices. Master, please save me. I don't want to die yet. Didn't you say you didn't believe me? I believe you, I do. Please, save my life. I don't want to die, Master. This is only the beginning. Next, you'll be hit by a car, then run over again and again, until your intestines are squeezed out. Master, I beg you, I don't want to die. Please, Master. Actually, it's not hard to defuse. You just need to say a line. What line? I'm a trafficker. I'm a trafficker. I'm a trafficker. You are Li Yun. We received a report that you are suspected of colluding with traffickers to kidnap children. Now we are arresting you, Yifa. Officer, listen to me. You got the wrong person. It wasn't me. What's going on? How can this guy be like this? Mr. Shin, there seems to be a fight ahead. The road is blocked. I really am a trafficker. What are you running for? Come back with me. Your mom is looking for you. You jerk, let me go. You left mom and it will never acknowledge you. Just spend the rest of your life with your lover. What's wrong with this kid? Just earlier she was calling me dad, and now she's calling me jerk. What lover? Don't play dumb. The one who came to our village with you last time was your lover. Don't bully me just because I'm young and don't understand. I know everything. Yes, my mom being with you is just having an affair. This man looks respectable, yet he's messing around with women. As expected, you can't judge people by their looks. I really can't tell he's that kind of person. Little one, you've really misunderstood. Our Mr. Shin has been single for 30 years. Even the mosquitoes around him are male. Saying he has a lover is just alarmist talk. The lover you're talking about is our Mr. Shin's assistant. Our Mr. Shin didn't even want to deal with her and already fired her. Really? Of course. Pagsisinungaling ba ang babaeng iyon? Totoo ba ang sinasabi ni uncle na yon? Hindi mo ba talaga gusto ang ate na yon? Naman, isip ng isip ka na naman araw-araw bilang bata ka. Sabi ko na nga ba, sa cute kong anak, paano magiging salbahe ang tatay ko? Halina't hanapin natin si nanay. Nanay. Tuan-tuan, saan ka nagpunta? Natakot ako ng husto. May masakit ba sa'yo? Wala. Yushen, salamat sa pagtulong mo na mahanap si Tuan-tuan. Wala yon. Bantayan mo siya ng maigi, huwag na siyang basta-basta tatakbo. Bihira lang makapunta sa syudad at nakaharap na natin si tatay. Paano natin siya hayaang basta nalang umalis? Nanay, first time nating pumunta sa syudad, wala rin tayong pera. Saan tayo matutuloy? Matutulog ba tayo sa kalye? Wala ba kayong matutuluyan? Wala, ako na sana. Ayos lang. Unang-una, umalis ka na muna, Uncle Shen.
Narinig ko na ang mga uncle at auntie sa nayon pag pumapasok sa syudad, sa sahig lang natutulog. Plano na naming matulog sa isang eskinita ni nanay at ako. Kailan pa ba ako nagsabing sa eskinita tayo matutulog? Kung hindi kayo tututol. Hindi kami tutol. Salamat, Uncle Shen, sa pagpayag na patirahin ako at si nanay. Uncle Shen, bahay mo ba to? Pasensya na, Yushen. Nadagdagan na naman ang abala mo sa amin. Ayos lang. Madalang akong umuwi sa bahay na to. Mag-isa lang dito ang papa ko. Kapag nalaman niyang kasama niya sa bahay ang maliit niyang tagapagligtas, siguradong matutuwa siya. Kakaiba, halatang napakaganda ng feng shui ng bahay na ito, pero bakit parang may malamig na hangin? Pagpasok ko, Tara na. Jinu. Tay. Jinu. napakatindi ng masamang enerhiya. Sa wakas nakabalik ka na, parang bumalik na naman ang sakit sa puso ng matanda. Paano nangyari to? Hindi ba sinabi ng doktor na gumaling na ang sakit sa puso ni Tay? Dahil nilamon ng masamang enerhiya si Lolo. Kung hindi aalisin ang masamang enerhiya dito, hindi kailanman gagaling si Lolo. Masamang enerhiya? Kian kun wujay, wan siyang gigi, tian yan buksan. Nahanap ko na. Ang painting na to ang may sala, nilagyan ito ng itim na sumpa ng isang tao. Bata, huwag kang basta nagsasalita. Ang painting of 100 longevities na, to ay nakakahalaga ng milyon. Dinala pa ito mula sa abroad ng pinsan ng Sir. Hindi ako nagkakamali. Kapag sinira ang painting na to, magigising si Lolo. Talaga nga. Pinukole mo ang painting na Tiji. Shin. Pinakamahal ni Ginoo ang painting na ito. Kapag nagising siya at nalaman niyang nasira ito, hindi mo alam kung gaano siya magagalit. Pasensya na, Yishen. Tuan-tuan, mag-sorry ka agad kay Uncle Shen. Walang ginawang mali si Tuan-tuan. Bakit siya hingi ng tawad? Talaga. Tay, nagising ka. Kita mo. Sabi ko na, may problema ang painting na to. Kapag sinira ito, magigising si Lolo. Manting bata, ikaw pala yan. Lolo, nagkita na naman tayo. Kakasabi mo lang na may problema ang painting na to. Ang itim na sumpa sa loob ay sumisipsip ng swerte ng tao. Hindi lang nito pinapaiksi ang buhay, pwede pa nitong putulin ang angkan. Itong painting na ito ay regalong pampag-edad na ibinigay ni Shenzi kay Papa 5 taon na anak. Alipas. Parang noong panahong iyon din nagsimula ang sakit sa puso ni Papa. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Si Azje ang tanging dugo ng pamilya ng iyong tiyo. Lumaki kayong magkasama mula pagkabata. Paano niya ako sasaktan? Nga Shen, wala namang kinalaman sa painting na ito ang pagising ng matanda. Ang batang ito lang, sinuwerte lang ng aksidente. Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Lumabas ka na, magbibilang ako ng 3. Kapag di ka pa lumabas, sisirain kita. Mawaka, Little Master, lalaban ako. Multo. Multo. Ano nang nangyari sa anak mo? Pakiramdam ko hindi siya ordinaryong bata. Hindi ko rin alam. Mukhang tama nga ang hinala ko noon, hindi talaga ordinaryong bata si Tuan-tuan. Tingnan mo, ito ang siya sa itim. Tawagan si Az pa pumunta rito. Gusto kong malinawan kung ano talaga ang nangyayari. Ikalawang tiyuhin, ihahatid ko pa sana si Shufang sa ospital para sa prenatal check ko. Ano pong kailangan niyo sa akin? Eze, tanungin kita, bakit may siya sa itim sa larawang ito? Alam mo ba, dahil dito muntik na akong mamatay ng ilang uli. Anong siya sa itim? Wala akong alam yan, ikalawang tiyuhin. Akala ko maganda ang ibig sabihin ng sulat na ito, kaya kinuhanan ko ng litrato at ibinigay sa inyo. Nga, ikalawang tiyuhin. Alam kong pinakakilala mo si Ez. Mula pagkabata, ulila na siya sa magulang at itinuring kanyang tunay na ama. Ano niya may isip na saktan ka? Tama, siguradong may nagmanyobra nito ng sadya. Para idawit at siraan lang si Ez namin. Sino ka, Bia? Ako. Anong ako? Ikafinga diyan. Maging magalang ka. Si Misu ang bisita ko. Masamang tiyuhin, naalis na ang siya sa itim.
Nagka-backfire ka na at may hugis ahas na baka sa dibdib mo na agawin ang buhay mo. Ingnan mo, anong hugis ahas na bakas? Sa tingin ko bata lang, yan na nagkakalat ng panlilinlang. Ikalawang tiyuhin, saan mo nakuha ang dalawang manlolokong to? Nagpapakala sila ng kamahin dito. Sa tingin ko, dapat tawagan ang pulis at ikulong sila. Nagpabaya ako. Nakalimutan ko sandali, ang bakas ng ahas ay nakikita lang ng mga taong nagsasanay ng tao. Eze, sigurado ka bang wala talagang kinalaman dito? Ikalawang tiyuhin, ang paggalang at pagmamahal ko sa inyo ay pwedeng patunayan ng langit at lupa. Kung talagang hindi kayo naniniwala, pwede akong manumpa. Kapag may kahit kaunting balak akong saktan kayo, tamaan sana ako ng kidlat at mamatay ng walang agi ayos. Matandang may timang puso, kapag napasa akin na ang pamilya Shen, ikaw at si Shen Jinyan, umalis na Ang kayo, anong tingin mo sa panunumpa? Basta ako'y manunumpa lang. Hindi ko nga pinaniniwala ang may kidlat na tatama sa akin. Lumabas, kidlat na pangtawag. Kakaiba. Kanina maaraw pa, bakit biglang kumulo? Sa tingin ko, may ilang taong masyadong maraming ginawang masama, pati ang langit hindi na rin makat. Ayos. Kulog na, tiyuhin. Gusto mo pa bang magpatuloy sa panunumpa? Ako? Anong ikakatakot ko sa panunumpa? Kapag mali, mali talaga. Tiyuhin, ikalawang tiyuhin, itinuring ko kayong parang tunay kong ama. Paano ako magkakaroon ng balak na saktan kayo? Az. Isa pang kidlat at hindi na natin masisigurong mabubuhay ka pa. Sasabihin ko, ako ang naglagay ng siya sa itim. Gusto kong mamatay si Tito para makuha ko ang mana ng pamilya niya. Ikalawang tiyuhin. Sa tingin ko, hindi kita pinabayaan. Pero ginawa mo ang ganitong bagay. Umali ka na. Simula ngayon, tatanggalin ka na ng Shen Group sa talaan. Wala ka na sa pamilya Shen. Palalayasin mo ako? Alis ako. Kapag umalis ako, tuluyan na mawawala ang angkan nyo. Anong ibig mong sabihin? Ikalawang tiyuhin. Kahit hindi ka pa namamatay ngayon, sa edad mo, hindi ka na rin tatagal. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Naapektuhan na ng siya sa itim si Shen Jinyan, kaya hindi na siya kanak. Kapag umalis ako, tuluyan na mawawala ang supling ng pamilya Shen, at ikaw. OMG. Malapit na ang shareholders meeting. Kapag kumalat ang balitang hindi na makapagkaanak si Shen Jinyan, pamilya natin ito. Kung hindi siya makapagkaanak, wala siyang karapatang magmana ng Shen Group. Ikaw na salo. Tay, Gumawa kayo ng ganitong kalapastangan ng bagay, hindi ba kayo natatakot sa karma? Huwag kang makialam dito. Shen Jinyan, galit ka sigurong gayon. No? Ang tatay mo ang nagtatag ng Shen Group, at ikaw ang nagpayabong nito. Pero dahil hindi ka makapagkaanak, ako ang nakinabang. Sabihin mo, nakakainis ba o hindi? Sinong nagsabing mawawala ang lahi niya? Anak niya ako. Kai, huwag kang magsalita ng kalokohan. Paano ka magiging anak ni Ginoong Shen? Ang tatay mo ay si Wang Fugi, ang panganay ng pamilyang Wang. Hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan, si Kuya Shen talaga ang tatay ko. Mukha kang pulubing ito, gustong-gusto mo talagang umangat, kaya mo nasasabi ang ganyang bagay. Oo na, kahit gaano pa man kagutom si Shen Ginan, hindi naman abot sa punto na sanayan pa siya ka. Hanap no, babe. Akala niyo ba maloloko niyo ako sa pakuha lang na isang bata? Ezzy, sa huli mapupunta rin sa'yo ang Shen Corporation. At ang pamilyang ito'y sa'yo rin sa huli. Itaboy na natin agad ang lahat na nakakayamot na ito. Tama, lumayas ka. kailan pa ako lumakas ng ganito? Sinabi ko na, si Kuya Shen talaga ang tatay ko. Hindi mapupunta sa inyo ang kumpanya. Ay, Tuan-Tuan, alam ng lolo na mabuti ang hangarin mo. Ang aking anak, sa dami ng taon, wala pang naging karelasyon. Paano magkakaroon siya ng napakalaking anak na gaya mo? Pasensya na. Mukhang sobra lang talaga siyang nagustuhan ng anak ko, si Ginoong Shen, kaya niya ito napagkamalang. Tatay,
Dahil hindi kayo naniniwala sa akin, kailangan ko na lang maghanap ng magpapatunay ng pagkakakilanla. Iko, Ikaw na pulubing ito, anong pakulo na naman ang binabalak mo? Hindi kaya makaanak si Shen Jinyan. Iyan ay tiyak na katotohanan. Kahit tawagin mo pa ang mga Diyos, wala ring silbi. Lolo. Tate, Lolo. Ezzy, hindi ako nagkakamali. Di ba? Ang pulubing ito, dinala pa talaga ang lolo mo rito. Anong lolo? Ginamitan lang ng ilusyon ng pulubing ito. Peke lahat yan. Sino ba yang walang utak na hangal na bata? Atay, anak yon ng kuya, si Shenzi. Ah, siya para siyaz. Noong bata pa, ang cute-cute niya. Bakit paglaki niya, may kapansanan na? Itong matanda bang ito marunong magsalita? Sinong may sabing may kapansanan ako? Kung hindi lang kita kamukha ng lolo ko, matagal na kitang pinatay. Walong galong. Nakalimutan mo na ba? Noong bata ka at nahulog ka sa hukay ng dumi, sino ang nag-ahon sa'yo? Paano niya nalaman ang pangyayaring iyon? Ako as si lolo lang ang nakakaalam yon. Ibig sabihin ba'y talagang lolo ko siya? Lolo, maayos naman po ang lagay ninyo sa ibaba. Bakit po kayo umakyat pa rito? Hindi dahil nabulabog ninyo ang isang malaking tao at napilitan akong umakyat pa tingnan kayo. Sige, sabihin nyo, anong kailangan ninyo sa akin? lolo sa tuhod, hindi po sila naniniwalang ako ay dugong Shen. Maaari po ba ninyong patunayan para kay Tuan-Tuan? Lolo, itong pulubing ito ay nagpapanggap na dugong Shen natin. Bilisan nyo na pong ilantad siya at itaboy palabas. Tu n'es NGA Sion Dugong Shen natin. Ano? Ngayon, dapat naniniwala na kayo. Imposible talaga ito. Paano magkakaroon si Shen Jinyan ng ganoon kalaking? Umalis ka hangga sa harap ka o. Paano magkakaroon ng ganoon kalaking anak na babae? Lolo, baka malabo na ang paningin ninyo at nagkamali kayo. Hangal, ang nasa tiyan ng asawa mo ay hindi anak ng pamilyang Shen natin. Sino ba talaga ang malabo ang paningin? Ano, niloloko mo ba ako at ipinagpalit pa sa akin ang asawa mo? Ezzy, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Wala akong ginawa. Pwede ba magsinungaling ang lolo ko? Ezzy, maniwala ka sa akin. Ikaw lang talaga ang lalaki ko. Ang kapal na mukha mo, buwisit na babae. Papatayin kita. Mga tao, halika kayo. Itapon nyo ang dalawang kahiyahiya na ito. Mula ngayon, wala nang ganitong dalawang tao sa pamilyang Shen. Halika rito, papatayin kita, malanding babae. Kung wala namang mahalagang bagay, huwag mo na akong istorbohin. Alam mo bang nakakapagod umakyat dito? Hindi ko inaasahan na may isa pa palang babaeng Shen ang gumagala sa labas. Kasalanan mo, batang ito. Dahil sa'yo, ang mabait kong apo ay dumanas na napakaaming taon ng hirap sa nayon. Narinig ko na ang nasa loob ay mayaman daw at ang relo na suot ay nagkakahalaga raw ng daan-daang L. Ibo! Ah, kung totoo man yan, hindi ba't maaari na nating pagkakitaan ng husto ang bata sa hinaharap? Kung si Tuan-Tuan ay anak ko, kung gayon 6 na taon na ang nakaraan, ang babaeng gustong sumausaw. Sa mayayaman, hindi ba siya? Ang munting tagapagligtas ay naging totoong apo. Mukhang itinadhana talaga ng langit ang kapalaran nating maglolo. Kasamang Su, ikaw ay nabalo na ngayon at magkasama kayong nakatira ni Tuan-Tuan. May balak ka pa bang mag-asawang muli? Kumusta naman si Shen Jinyan sa tingin mo? Hindi pwede, hindi ako sangayon. Anong kapatan mong tumutol? Nabuntis mo na nga si Kasamang Su. Gusto mo pang magpakawalang pananagutan. Ginoong Shen, sobrang layo ng katayuan ko at kay Ginoong Shen. Hindi ko kailanman inisip na asa ako sa kanya. Panahon na ngayon, wala nang mataas o mababa. Kapag dapat pakasal, pakasal na. Hindi ko siya papakasalan. Kung gusto mo, ikaw na lang. Hoy, bata ka, anong sinasabi mo? Kakaiba naman. Kanina maayos naman sina tatay at nanay. Miss Su, ito na ang banyo. Sabi ni Sir, dito muna kayo matutulog ni Little Miss nitong mga araw na to.
Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Salamat sa abala. Bilisan niyo, bilisan. Ano problema, Tuan-Tuan? Narinig ko kanina na sumisigaw si nanay ng tulong. Bilisan mo, iligtas mo siya. Ano? Nanay, ayos ka lang ba? Nanay. Ikaw, Ayos ka lang ba? parang nasira ang ilaw kanina. Nadulas ako at natumba. Tatawagin ko si Tita Wang para tulungan ka. Ginoong Shen, gusto mo ba ako? Shen Jinyan, ano bang iniisip mo buong araw? May gusto ka kay Suwanyin, isang babaeng makamundo at mapagmataas, nahulog ka pa sa bitan niya, di ba? Sir, bakit maaga kang naglalaban ng bedsheet? Ako na ang bahala diyan. Magpahinga ka na lang. Hindi na, ako na lang. Bakit kaya kakaiba si Sir ngayon? May weird na amoy pa ang bedsheet. Wanyin, kailangan mo bang umalis? Marami pang gawain sa bahay na hindi ko pa natatapos. Si Tuan-Tuan, pakisamahan muna ninyo sandali. Ange-toi-tout, apokao si Tuan-Tuan. Anon alaga PA? Nagsaliksik na ako dati. Ang biyenan mong yon, ilang ulit kang binuhusan ng patibong at pinahama. Noon, dahil hindi makabuo ang ex mo, pinilit kanyang maghanap ng magiging ama ng bata para matakpa. Ang kahihiyan. Tapos dahil lang sa 500 yuan, ibinenta kanya sa iba. Anong klase ng pamilya ba yang babalikan mo? Kaya pala nilinlang din si Suwanyin noon. Kahit ganon ang sinasabi mo, ang Peach Blossom Village pa rin ang tahanan ko. Kung titira ako rito, baka sabihing wala akong karapatang gawin yon at baka makasama pa sa reputas. Yon ni Ginoong Shen. Hindi makakapekto. Ginoong Shen, ikaw. Kailangan ni Tuan-Tuan ng ina. Gusto kong mabuo ang pamilya niya. Hain na. Qu'un a. Ngayon, may paboritong braised rabbit meat si Tuan-Tuan. Masaya ka ba? Kumain ka pa, Tuan-Tuan. Salamat, tatay. Napakarami mong niluto, napagod ka. Kumain ka rin. Tuan-Tuan, hindi mo pa nasasabi kay Lolo. Kailan ba natauhan ang tatay mo at nagsimulang maging mabait sa nanay mo? Hindi ko alam. Kanina sa kusina, nakita ko pang ang palihim na hinalikan ni tatay si nanay. Talaga? Mukhang pagkalipas ng bagong taon, magkakaroon na ng kapatid si Tuan-Tuan. Gusto ni Tuan-Tuan ng kapatid. Unang beses mong magbagong taon kasama si Lolo. Heto, bigyan kita ng malaking red envelope. Salamat, Lolo. Buksan mo nga. May red envelope ba talaga kapag bagong taon, Lolo? Oo naman. Kung ganoon, magbibigay rin si Tuan-Tuan ng red envelope sa lahat. Magpapamigay na ako. Si Tuan-Tuan, bumabati na ng Happy New Year sa lahat. Bumabati NG Happy New Year.